Hello mga ka-offloador sa Pilipinas Market! Kumustamos mi amigos, mi amigas? Excited na ba ang lahat dahil Lunes unang araw ng trading day sa Philippine Stock Market. So mayroon tayong i-review yung mga most advanced, na stock sa Pilipinas. Meron tayong Bloom, halo-halo na yan. Meron tayong Tick, Asia-Biz Group, ABS-CBN, Aslag, and Dito and JJS. So, na-review na natin to sila pero dahil sila yung nag-pop up dito sa ating most advanced, so review natin ulit. So, halo-halo to. May mga small cap, may blue chip, may mid-size cap din, na mga stock. So, tara let's! Pero bago ang lahat, huwag munang kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Offloador sa Pinas Market. Kung bago ka pa lang, hindi ka pa nakapag-subscribe. So, Bloom na. Si Bloom. So, last nating review kay Bloom dito, sabi natin na pwedeng mag-asa, bumaba, ganon. Pero ang pinili niya, mas pinili niya ng angat, which is pabor sa atin, So, si Bloom is kasama to siya sa mid-size cap. Yata to siya na bilong. Ayan, 13% yung up. Tiba yung may hawak nito. So, wala tayong hawak nitong Bloom kasi hindi tayo nito. So, nag-breakout. Yan, kung dito ka pala nakabili, meron kang tubo na 20%. So, congrats kung meron kang hawak dito sa baba, So, yun ang kaganda kung sa bottom ka nakabili, kung may marami kang pira na distribute mo yung pira mo, marami kang pinagpilian, may pag-asa kang kikita talaga. So, wag nating sabihin hindi kumikita sa Philippine stock market Kasi ang tinitingnan lang naman kasi ng iba, yung PSEI lang. Ilan lang yung PSEI? 30 lang naman yan. Marami naman tayong mga stock 200. So, kailangan talaga mong matutong mag-aral sa charting para ikaw ay kumikita kasi kung hindi ka umaasa ka lang sa balita, mahirap dito sa Pilipinas kasi hindi ganong lumalabas yung balita kung anong dahilan na umaangat siya So 5 days ago ito may balita yan, so yun siguro yung dahilan bakit umangat siya. Tapos fundamentals, hindi naman tayo magaling sa fundamentals kasi kung titingnan mo mga fundamentals, mahirap din intindihin sa May mga ibang tao magaling aral, yung mga PE ratio, ito fundamentals niya, dito lang titingnan ko, revenue, okay naman, so may kinikita, earnings, negative sila, sa kabuuan, sa dividends, wala silang binibigay, statistic, medyo hindi magandang, ganyan, paano mo intindihin yan kung hindi ka marunong, di ba? May ibang tao magaling mag-intindi dyan, Tayo, hindi tayo. So, earnings yan, negative yung earnings. So, ibig sabihin, hindi siya kumikita ngayong last year, 25. So, ito ay, pero sa ngayon, umangat. So, kung nag-price action ka lang, so nakita mo nag-break, ito yung pinag-usapan natin dito na mayroong resistant yan, pwedeng mag-pullback or after mag-pullback, pwedeng mag-bounce back at aangat diretso. Yun lang talagang ginawa nyo. Breakout yung 1.87, umangat. So yun pa rin yung natin, target price natin dito. So yan siya, na natin yan, kulayan na natin ng i-gray na lang natin para tanda na yan yung mga past review natin. So sa ngayon, ang natin dito kay Bloom, yun pa rin yung target natin, itong may itong pula, may sell order block na pupuntahan niya, Kasi ang target price nga ng mga broker natin ay 345. So, tested na yung mga broker natin. Mga BDO yan, Metrobank, Call Financial, di ba? Tapos, suportahan mo pa ng target forecast ni ni TradingView. Meron bang forecast si TradingView? Ayan, may 2.7 siyang forecast. Maximum is 4. So, pare-pareha sila ng mga So, nagkopyahan siguro. So, sa ngayon, ito yung natin, target yung 2.6. Diyan lang muna tayo. So, saka na natin pag-usapan yung next na move ni tawag niyan, Bloom.
So, bullish na bullish. So, kailangan talagang i-break niya iyang 2.18. Yung may kulay blue tayo na 2.19. Kailangan niya i-break dyan. So, pero ang presyo diyan pwedeng up and down, up, down. Kasi may mga resistant tayo banda dito eh. So, baka mamaya maraming mag-take profit, ano? Pwedeng mag-ganon diyan, tapos mag-resist, mag-bounce, pull back, bounce back, baka mag-ganon. Magkonso-konso muna siya diyan siguro, pahinga, bago siya hataw dun sa taas, ano? Ganyan-ganyan. Presyo natin. So, ganyan lang muna yung ano natin kay Bloom. So, bullish pa rin kay Bloom. Next tick, Certic. So, last review natin kay Certic, sabi natin, so na-breakout niya itong channel, sabi natin baka mag-pull back bago siya angat. So, pinili niya yung umangat diretso, ano? Yan yung review, last natin na review kay Bloom. Panoorin nyo lang yung video natin diyan para kayo ay maniwala. Hanapin nyo lang dito. Meron dyan sa Bloom na mga review natin. Ano? Atik. Itong ano yata, itong meron dito. Electronics nandito. Ayan o, electronics. Nandyan si Tik. Tik. Si Sir Tik. So, ang ano natin, itong 1.5, 1.4 tinatarget. Baka dito, ano, balikan. Pero long term talaga, medyo malayo dito sa dos yung ano na niya yan. Pero bago maabot na yung dos, kasi nga, umataw siya dahil dito, merong imbalance diyan eh. So, wala tayo, hindi tayo kabili, wala tayong pambili kasi. So, wala. Kaya, congrats kung nakabili ka dito, napag-breakout. So, yun yung advantage pag marunong ka magbasa ng chart, ano. So, balang araw, makaipon tayo ng marami. So, kailangan ni Tik ma-break yung 1.16, ano? So, pag na-break niya yan, pwede mag-ganon muna yan si Tik. Ang nangyari sa ano natin, balik natin yung puti, tapos 4. So, yan. So, baka si Tik ay dahil nasa siya resistant na area, baka mag-pull back muna yan, ano? Ayan, maganyan. Pag na-hit yan, pwede mag-pull back dito. Pahinga konti. Ganun naman yung stock presyo talaga. Maganyan-ganyan. Up and down, up, down. So, kabuhan, doon pa rin tayo sa taas. Ang natin, target price natin. So, di natin alam kung saan. So, basta upward ang ganun palagi ang natin, pananaw. Dapat pag nag-invest ka sa stock, kailangan mo ang pananaw mo ay positive na kikita ka. So ito pag ganito nga mga senaryo, pag kumita ka ay mas mainam take profit ka na kasi baka 50 per 6 malaki na rin yan eh. Binta mo rin tapos hintayin mo siya konti baka mag-pull back tapos saka bibili ka ulit Kaysa hinayaan mo yan baka biglang mahulog yan eh. Sayang naman yung kinita mo, di ba? 50% na yan sa pira mo na tinubo. Kung may 10,000 ka dito na tumubo ka na ng 5,000 ngayon. So, dapat talaga, pag mga gano'n na malaki-laki ng mag-take profit na para hindi masayang yung tumubo yung kapital mo. Kasi kung hindi mo i-take profit tapos bumaba, wala din. Wala kang kinita. So, gano'n ang maganda dito, buy and sell. Pag kumita ka na, ABS-CBN, katulad ito si ABS-CBN, last nating review diyan, sabi natin mag-up, tapos mag-pull back. So, nag-up talaga siya, sinubrahan pa, tinira pa yung isang resistant na 4.12, tapos nag-pull back, So, binaba, ngayon bumabalik na siya, So, agree natin yan para tanda na yan yung last nating, So, ngayon, parang lang to si ABS gumawa siya ng gano'n, tawag niyan. Gumawa lang siya ng all-time high, saglit lang, gumawa lang siya ng higher low. So, gano'n yung niya. Tapos, gagawa ulit ng panibagong higher high yan. Gano'n yung mga ginagawa minsan ng may stock, So, kailangan talaga niya, mag-hold siya diyan sa 3.04 para hindi siya mahulog.
At kailangan i-break itong 3.69 at 4.12. Tuluyan yung i-break. So dito sa taas, wala na tayong sell order block na nakikita. So baka kamo talagang ituloy-tuloy na to ni ABS-CBN. Ano? May nag-take profit lang to eh. Kaya ganun ang gawin dapat. Tingnan mo. Oh. Bumili ka dito kay ABS, parati ka sa kumita ka ng 100+%, ayaw mo ibinta kasi gusto mo pang kumataw doon. So yung 127% mo, pagkano na lang siya ngayon dahil bumaba ang presyo, ano? Nasa 79 na lang. Sayang yung 50% na nawala, di ba? Kung hindi mo siya bininta. Pag ganito, pag nandito na sa malapit sa resistance, kailangan mo na rin talagang magbinta. Mag-take profit. So ito, posibleng kailangan talaga magkaroon siya ng panibagong katawan na kandila na angat dito. So dapat meron siyang kandila na magganyan. Na isang green na kandila, no? Makita natin, mayroon tayong dapat makitang green na kandila. Masyadong malaki yung kandila. Magganyan dapat para ano siya, yung tawag niyan. Para talaga masabi natin na bullish to, bumabalik yung ang kanyang takbo, ano? Paano kung, kasi baka baka malay mo, iba yung nagbago na siya ng direction eh. Baka imbis na paakyat, pababa na siya, di ba? Pwedeng maganon mangyari eh. So kung ma-break niya to, magkaroon siya ng ano diyan, may posibilidad na itong ano yan, no? 3.73. Na-break niya yan, may posibilidad na umangat to si BN ulit, ano, BS. So, dapat kung gusto mo pasukin ulit, ay pakiramdaman mo muna yung takbo niya. Na kung talagang bullish pa yan siya, aangat dun sa taas, ano. So, yan yun si BS. So, meron pa tayong tatlo. Huwag umalis, huwag kalimutan, mag-subscribe sa ating channel para pakipindot namang bell button diyan para notified ka palagi, ano, yung bell button diyan, pindutin mo lang. So, Aslag, yan o, yung ganyan, subscribe, click bell button para notified ka palagi. Aslag, last review natin dito, sabi natin, nag-bullish flag siya, kailangan i-break niya yung bullish flag, so, malapit na. So, nasa ibabaw na siya. So, kailangan talaga i-break yan ni Aslag, ano. Meron tayong dito, resistant. Yan, may resistant yan. Yan, kulay blue na yan. Yan, 1.2. Pag na-break niya yan, may pag-asang umangat dito sa 1.2. 1.8, may sell order block tayo dito sa 1.8 kay Aslag. So, murang-mura pa to. Dito ka bumili, yan, may buy signal na si Aslag, o yung green na yan. Buy signal yan eh. Sunod-sunod yung So, nabili mo si dito, tumubo ka na, no? Parang maganda bumalik ulit sa mga dito sa day trade ka rin, kasi swing trader, kailangan mo ng malaking pera eh. Para kasi paminsan-minsan lang to sila na humataw eh. So pag humataw yan, nasabayan mo ng malaking pera, is kikita ka ng malaki, ano? So, kailangan niya i-break niya yung 1.09 at saka itong 1.2, si Aslag. So, ito si Aslag, siya, kurente ang niya dan. So, diyan muna, baka yung 1.5, So, ito, palitan na natin yan. Tanda na diyan yung huli nating review kay Aslag, So, dito, maraming tang review na gawa dito. Itong last nating dito, ay kahapon yata, may ginawa yata tayo dito eh. So, sabi natin dapat magkulay isang green siya diyan, So, inabot talaga niya. Nagkandila siya ng green kaso nag-pullback. Kasi may resistant dito banda eh. Yan, may yung pag makita mo yung wick na ganyan maliit-liit, yan yung mga resistant eh. Yan siya, resistant yan. Banda 0.83. So, burahin natin yan para malinaw. Yan nagkaroon ng wick, di ba? Nag-pullback, mayroong nagbinta. So, yan pa rin yung natin kay dito. Pwedeng ganon, yung last. May balita naman si dito eh, kasi parang nakipag-partner naman siya sa, mayroong isang di ba?
PLDT at saka sino ba yung isang nakipag-partner sa kanya? Kalimutan ko. Merong balita yan eh. May ano to si dito ulit. So parang naghahanap siya ng partner para mapagawa niya yung mga ano kung gustong gawin ano. So lalakas ito si dito kung ganun yung mangyayari. Magkaroon ng mga partner. So ganun pa rin. Ang ano natin kay dito baka gumawa ito ng Elliott Wave 1, 2. Yun. Panoorin nyo yung video natin. Meron tayong Elliott Wave diyan. Panoorin nyo lang ano. So, yun pa rin yung target natin kay dito. Nasa taas pa rin tayo. So, ito, may sell order block. Pwedeng ganyan. Pwedeng maganyan yan. Ganyan si dito, ano. So, dahil may sell order block, pwedeng maganon yan si dito, ano. Kailangan talaga i-break niya to. Kasi kung hindi, ay baka balik tayo sa baba, no. So, ganyan-ganyan yung ano natin kay dito. Sa kabuhan ay ano pa rin tayo, bullish pa rin kay dito, ano. Kasi isang nakita natin ay na pattern, gawa siya ng cup pattern. Ano? Parang gagawa siya ng pattern na cup, tasa o baso. So ito yung target price na 2.2. So meron naman tayong maraming ano diyan. Pwede pang umabot din sa 3.5 din. So may target price ba tayo sa ating mga broker? So wala tayong nakuhang target price. Ano? So murang-mura pa to si dito. Kung bibilhin mo to siya dito, ay malamang hindi ka mapamura kasi mura eh. Walang target price. So last natin si GGS. GGS nasa 2.6. Isa sa mga blue chip to siya. So last nating review ay ganun angat pero bumagsak ano, hindi siya nag-pullback tapos ngayon bumalik siya. So lagay lang natin diyan, hindi pa na-breakout. So kailangan talaga ni GGS i-break yung 25.75 pagdating sa taas. Meron din tayong 27.2 na kailangan niya i-break. So long term, ang target price natin kay GGS nasa taas. Target price ng broker is 29.34.36 naman ano. Target price naman ng mga ano natin forecast kay TradingView nasa 32. Paalala na po, hindi to financial advice. Ito po ay educational and entertainment purposes lamang. So yan po ang ating mga na-review ngayong araw na to. Sa Lunes, huwag kalimutan kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pakipindot ng bell button. Ano? Kaya adios mi amigos, mi amigas, babus.